Agad nag-opisina matapos manumpa ang bagong kalihim ng Agriculture Department. Pangunahing utos sa kanya ng Pangulo pagkontrol sa pagmahal ng ilang produkto. Kilalanin siya sa pagtutok ni Ian Cruz at Ivan Mayrina. Nanumpa ng kalihim ng Department of Agriculture ngayong araw si Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Siya ang humalili kay Pangulong Marcos na isa't kalahating taon ding pinamunuan ang DA. Si Chu Laurel ay miyembro ng Private Sector Advisory Council at naging presidente ng Frabel Fishing Corporation at Agusan Power Corporation. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay ninapasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon. Yung tinatawag ng mga expert, ng mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan. Para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Uupo si Secretary Chu Laurel sa Department of Agriculture sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga pangunahing agricultural commodities tulad ng bigas, asukal, sibuyas at kamakailan, patatas. Ang pagtugon sa nagtataas ang presyo, ang pangunahing utos ng Pangulo sa kanya. Bring control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. At tinatamaan tayo ng, yun na pag-usapan ko, climate change. Alam nyo na lahat yung swine flu, alam nyo na lahat yung avian flu na tumatama sa atin. Kaya yan ang una natin in the immediate term. Importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching orders natin ni Presidente at yung mga plano ni Presidente i-implement namin to the letter. May pangako rin ang bagong kalihim sa mga mangingisda at magsasaka. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Kababata at kaibigan ng Pangulo si Chu Laurel Jr. na base sa dokumentong ito mula sa COMELEC ay isa rin sa mga pangunahing campaign contributor ng Partido Federal ng Pilipinas nang tumakbo sa ilalim nito ang Pangulo noong 2022. Bago magtanghali, dumating sa central office ng DA ang bagong kalihim. Pagkatapos ng pulong, sinabi ng kalihim na informative ang naging pakikipag-usap niya sa mga taga-DA. Sinagot din niya ang puna ng iba na may conflict of interest ang pagkakatalaga sa kanya sa DA dahil sa negosyo ng kanyang pamilya. Well, nag-divest na ako actually. Ang iba't ibang grupo nagbigay ng pahayag sa appointment ni Chu Laurel. Sabi ng Pamalakaya, maraming kailangang ipatupad na reforma ang bagong kalihim, partikular ang pag-alis ng maluwag daw na importasyon ng agri-fisheries products. Ang grupong Sinag naman, umaasang mapataas niya ang local production at gawing last resort na ang pag-angkat ng mga produktong pang-agrikultura. Suportado naman ng Philippine Association of Meat Processors Inc. o PAMPI at Federation of Free Farmers ang appointment ni Chu Laurel. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.